So ito na po yung kabuuang interview ni Yumi Santiago, no, na vlogger din siya and supporters ng mga Duterte kay Kuya Gado, no, na kumuha ng video na kung saan nanduroon ang ating First Lady na may gatherings na inatinan. Nasa 20 minutes almost yung usapan nila na to, kaya nakaseparate siya ng content. Na ang talagang maririnig nyo ay yung kanilang kwentuhan lamang. So kay Yumi Santiago, gagamitin ko po ma'am yung video. I hope hindi niyo po ako strike. No? And same thing with Kuya Gado. Dahil kung ang purpose ninyo is para mapakalat yung interview na to, para may ah, malaman ng tao kung ano talaga yung nangyayari, same thing with me. Yun din po ang purpose ko. So, I hope no. Huwag niyo akong strike. Okay? Kasi after kung magsalita, ang buong mapapanood nyo is yung usapan ng dalawang ito. Alright, so issue lang po tayo. Walang personalan na Yumi, Kuya Gado, kaya naman. Alright, without any ado, let's hear the conversation between Yumi Santiago and Kuya Godo tungkol sa whereabout of our First Lady. Mo ng March 11. So, Okay. probably dito March 12 yon sa Pilipinas. Ngayon, sabi ko, parang kulang, nakukulangan ako. Teka, ang ginawa ko, binisip ko yung mismong page mo, yung mismong channel mo. Sabi ko, may nakalagay doon, March 8, 7 p.m. Pag pindot ko pa lang doon, sabi, gusto nyo ba ng scoop? Sabi mo Yes. gano'n. Kaya sabi ko, parang in-identify ko, yung alam mo yun, inanalyze ko yung oras ng Amerika. Kasi nasa Vegas kasi si father, tsaka si mother napunta din ng LA. So sabi ko, 3 hours backward lang naman ng number, pero 1 day ahead tayo sa Pilipinas. Tama. Okay. So ngayon, kinuwenta ko lahat. Gumana na naman ang utak ko. Sabi ko, March 8, 7 p.m. ito, kakakain lang. Sabi ko, tapos ngayon, sabihin na natin matatapos ang kainan, alas 12. After 7 hours kako, nalaman na na shaggy, di ba? Super gora itong si Ateng. Ngayon, ikaw naman, sakto, ipinost mo naman siya nung araw na yun. Wala ka pang alam nun, sigurado. Wala. Di ba? Galing ko mag-analyze, di ba? Yes, tama ka. So, nung time na ipinost mo siya, wala ka pang kaalam-alam, naharang naman siya, nagmamadali siya all throughout, papunta siya ng LAX Airport. Okay. Diba? May immigration doon, hinarang siya. Yung mga ganong detalye, hindi ko na alam. Kasi, hindi, ayun, na-analyze ko na lang yun kasi, okay. Ang nangyari, parang yung time difference ng sinasabi, ang pinagbasihan ko na lang ditong pinakahuli, last na na sabi ko, ito na yon. Yung 8 p.m. mo, hindi tumugma sa 5 in the morning ni PCO Castro na nasa Pilipinas na si FL. Sabi ko, teka, kahit na direct flight ka ko yan, 13 hours ang LAX to Philippines. Yes, tama. So, hindi aabot yung alas 5 nitong si Imposible. PCO Castro. Imposible, di ba? Plus, may immigrations din yan, di ba? Yes. Meron pa mga security check yan. Kaya sabi ko, napakalayo. So, yun yung teka, kailangan gawan ko ng reaction. So, ngayon, Kuya Gado, thank you. At pinaulakan mo kaming lahat na nanonood. 5,000 na kami ngayon dito wow, sa'yo. Wow naman. Mag-subscribe kayo kay Kuya Gado kung gusto niyo maging updated doon sa Amerika. Kasi Kuya Gado, dito sa Pilipinas, naka-news blackout kami. I'm sure. Pati rito, parang after the wala nang nilalabas na news. Okay. Can you please tell us paano nagsimula yung pagbi-video mo? Okay lang ba? Nagda-drive ka? Oo, papasok ako ng work. Ganito, before ko
ikwento. Siyempre, sa shoutout ko yung mga nakikinig sa inyo dyan, nanonood sa inyo. Si Kuya Katano TV, Ati Ann Banson, ano ba yan, si Advincula Channel, yan, sa shoutout. Nagpapa-shoutout lang. Anyway, gisa na natin. Ano yon Saturday, March 8, birthday ng isang apo namin, sa pamangkin. Between 7 o'clock, 7:30, biglang nandito kami sa small room. Malaking, kasi ang, Noy Pitch, malaking restaurant niya, malaking bar yan. So, nandito kami sa isang small room, parang exclusive siya, hindi siya doon sa main hall. Nandun kami, well, pagkatapos kumain, medyo siyempre, paikot-ikot. Biglang may dumating na grupo, marami sila. Hindi ko alam na first day, akala ko may kasalan lang or may reception. Okay lang. Tapos biglang nakita ko, ano to, di ba? Kaya sabi ko, uy, gusto niyo ng scoop? Nag-live ako for 2 minutes. Yung ginamit mong live yan eh. Ibig sabihin, itong ginamit ko pang reaction ng video mo, live pala yun. Live. Kung mapapansin mo, may sinashout ako dyan, si Melanie, si Sophia yata, kasi nanonood sila from the Philippines. Mga viewers ko yan. So, after that, nakita ko, may mga artista. Sabi ko, I should cut it. Huwag ko ito ila-live. Maganda to, i-video. Mas marami akong viewers. So, kung tatapusin niyo yung second video na uploaded, nakikita nyo, nakunan ko ng video, ng click si Jaya, si Joey Albert, tapos si Tita Boots Bautista, si Tita Boots. Yan ang pinakalas kong personality na nakunan eh. Boots Ansonoa? Yes. Boots Ansonoa, yeah. Oh. Yes, ganito kasi yan. Narinig ko na galing pala sila ng film festival dito I think sa Long Beach or sa isang convention na may mga artista. Tapos, ando si Shara, hindi ko lang wala doon sa video, si Shara Soto, yung head ng film industry something sa Pilipinas. So, siguro, nagutom sila, pumunta sila doon. Kaya nga yung siguro, umaten sila ng kasal. Kasi mga bongga yung suit nila eh. So, yun ang doon, yun ang pangyayari doon. Without any, tapos may nagko-comments pa na nandun nga yung tanto ko. Hindi ko naman kilala yung tanto ko. Tapos nagsasabi nandun yung secretary ng tourism. Hindi ko kilala yon. Ang ko lang is makunan ko si First Lady. Yeah. Siya lang talaga kilala mong parang bongga eh. Oo, kasi di ba, yan eh, parang, kung maririnig nyo doon sa background ko, may naghahanap pa ng resibo eh, tinatanong pa yung resibo. Tapos isa pang grupo doon, sino ba yung VIP na sinasabi mo? Sabi ko, hindi nyo pa kilala yung First Lady. Sino dyan? Yung maliit ka ako, puro maliit. Hindi maliit yan. Sabi ko, yun, yung isa, yun. Kaya magulo yung ko eh. Hindi ako professional video, nagbibideo or vlogger. Kaya magulo yung... It doesn't matter. It doesn't matter because, your video answered all the question here in the Philippines. Yeah, oo. Yes. Ang dyan, sa akin, ang analysis ko dyan, yung nangyari is maybe after yung kainan na yan, kasi kung mapapansin nyo, yung towards the end of the video ko, yung sa 10 minutes, wala na wala na yung mga VIPs na kasama niya sa table. So, kung nangyari yung kubanga 12, so, hindi po pwedeng makaalis diretso siya sa airport, that is 7, 8 o'clock na eh. So, babiyahe pa siya. Kung ang flight ng aeroplano is 12, parang late ka na, hindi ka na makakapasok sa airport.
di ba? Babiyahe ka pa eh. So, At saka ang laki ng Lux Airport. Ang laki. oo. 1 hour pa siya from LA, 'di ba? 1 hour siya from LA. Mga 30 to 45 minutes pa kasi nasa Long Beach na sila eh. Long Beach and Neupiz eh. Oo. So, sabi mo ng ano, 45 minutes, kasama na din pati oo. traffic doon. Ngayon, pagdating doon, Kuya Gadoy, hindi naman kaaalis mo lang ng party, pack up agad, punta agad ng airport. Walang ganun. Walang ganun. Syempre, meron tayong 3 hours rule lagi o 5 hours rule lagi. 4 hours, ganun. Diba? So, doon talaga nahuli itong si PCO Castro na nagsisinungaling siya. Kasi, sabi ko nga, ako, alhamdulillah Rabbil Alamin, yung bago pa kita makita, naghahanap ako lagi sa Safari. Naka-incognito ko kasi nga hindi ko wala eh, laging updated, puro live, puro picture ganun. So, ako mismo nawawalan akong pag-asa. And then you came across my channel. Sabi ko, grabe, thank you Lord talaga. Sabi ko, ito yon. Guys, para sa kaalaman ng lahat, si Kuya Gado, on the night, siya ang kumuha ng video na yon. Yes. Na kumakain, si FL katabi si Tantoko. Diba? Yun. Tapos, yun yung whole video eh. Yun yung whole video. Pero yung nag-live ka, na nakita natin nakatayo na yung mga babae, 'di ba? Kadarating lang nila noon. Tsaka nagpi-picture taking sila. With the girls, mga bisita yun doon eh. Kumbaga mga mga marites lang, mga ganon. Kasi nagkapiglaan niya, marami kasi Saturday, maraming nagkumakain doon sa Neupiz. Tsaka kasi nakita ko yung Neupiz, siya, Filipino-owned restaurant siya. Meron pang kung babasahin nyo, kung nakikinig kayo doon sa Quadcom, medyo may controversy ang Neupiz. Doon lagi kasi nagmi-meeting ang lahat ng No, yung kay Galman, yung general. Garma. 'Di ba na yan na medyo parang yung pera is na-divert, may siya. Basta i-search niyo yung Neupiz. Parang lumalalim ata ngayon magiging alam nyo, guys, okay, ayan, Kuya Gado, itong mga subscribers natin here, mga kapamilya natin, kamaysog natin is also mga mga investigador talaga yan. Yes, dapat lang. So ngayon, nagkataon lang talaga na hindi nabigyan ng pansin yung video mo kasi si YT kasi meron siyang niche na tinatawag. Baka iba kasi siya sa sa content mo kaya hindi siya masyadong napakita. Kaya nung na-expose ko siya, guys, mag-follow kayo kay Kuya Gado. Ayan, Kuya Gado, sabi nila, salamat daw ng marami, isa kang bayani ngayon ng Pilipinas. Matagal, ilang araw na kami hindi pinapatulog nitong KFL na to dahil kabi-kabilaan ng edited pictures, videos na pinopost nila. Yeah. Meron lumabas na taga Beverly na nagpapakita pero walang picture, walang video ni First Lady. Ayan, ako meron. Ay, oo, yung bald, yung hairs, yung Oo, kasi yun natabunan ka nun eh. Kasi siya, sinabi niya dito, yung Astoria, di ba? Astoria Beverly Hills. Yes. So yun, may nagsabi nga na ito na may na-hold na sila kaya lang wala na ng video. Guys, papaliwanag ko kung bakit hindi na siya nilagay talaga sa sa mainstream media. For the sake of tawag dito, discreet yan kasi unang-una hindi naman typical na tao lang ang involved. Yes. Hindi naman artista yan eh. First lady yan. 'Di ba? So talagang hindi na yan ilalabas. However, kasi nakita nyo naman, isinabay naman kasi kay Tatay Digong. Di ba? So kung, alam nyo guys, siguro maiisip pa nga natin na ay kawawa naman si FL kung hindi isinabay kay Tatay Digong. Di ba? Kung wala silang ginawang kasalanan kay Tatay Digong. Pero,
Ngayon, ayan, ikaw ang susi. Ayan, guys, mag-follow kayo kay Kuya Gado USA sa sa YT niya. Magpasalamat tayong lahat sa kanya because of his video. Siya ang naging susi. Okay? Kung gusto niyo mapanood yung video na yun, nasa wall niya yung complete detalye. Nakita ko na doon si Jaya. Oh yes, Jaya. Joey Albert. Joy Albert, Boots Anson Roa, sino pa ba yung nakita ko? Shara Soto. Si Sarah, hindi ko nakuha ng video si Sarah. Lara Soto, yung sinasabi mo MTRCB, head. Yes, so. Tapos, sino pa ba? Jokoy. Jokoy was there? Jokoy, wala to sa party na nakuha ng ko. Wala doon. Pero siya, nag-perform siya sa other, doon sa hotel. Doon sa hotel. Maybe before the night yan. Okay. Tapos, I'm not, ayoko ng fake news na i-claim ko yung mga gano'n na wala doon eh. Tsaka walang kakwenta-kwenta yung video ko. Kaya pagtsagaan nyo na lang. Kung ano pa nga yung hindi mo inedit, kung ano pa yung biglaan mo lang nakita, yun pa yung talagang magte-trending. Yan guys, pasalamatan natin si Kuya Gado. Wala pong edit yun. Actual po yun. Wala pong dagdag, wala pong bawas yun. Kung makikita nyo, kung tignan nyo yung mukha ni First Lady, nandun pa yung marka na... Marka niya dito. Oo, yung dito niya, marka niya sa kita pa rin. Tapos, Kuya Gado, ito ang question ko. Nung time na pinost mo siya, wala ka pang kaalam-alam. Diba? Wala. Kasi yung first video, yung 2 minutes, automatic yun eh. Pag nag-live ka, pag pinatay mo, automatic yun. I-upload niya na ni White, magsasarili na yon. Yeah. And then, yung 10 minutes, the following day ko pa yung, Monday ko pa yung in-upload kasi Sunday, it's nothing. So, kumbaga, wala namang importante dyan. But I decided... Guys, uulitin ko, para mas maliwanag sa lahat, the shortest video na 2 minutes, yun yung nakapost sa akin. Iyon yung live video, so hindi edited yun, guys. Walang walang edit ng time o kung ano man yun. Makikita nyo, legit, real time nung time na yun na pinost siya ni Kuya Gado. Yes. So, ayun na. Answered prayer talaga dumating ka, Kuya Gado, sa amin. Yung nga yun eh, kita mo sa background, may nagtatanong ng resibo kasi ako kinakausap. Nakita ko yun. Sabi mo pa nga, gusto niyo ba ng school? Oh yes. Gusto ba ng school? Diba scoop naman yung First Lady nasa Amerika? Diba? Yes. Walang mali siya yun sa akin. Kaya kayo yung mga dyan, huwag niyo ako pag-interesan. Wala akong kwentang tao na Uy, grabe, hindi eh. No, Kuya Gado, whatever you have now is, we really appreciate your effort. Actually, accident, parang hindi mo ina-expect, di ba? Accident blessing yan na malaki ang tulong nito para masagot yung katanungan, nasaan nga ba ang First Lady ngayon? Yes. Oo. So, nandito siya nung sinasabing may namatay. Nandito siya. Oo. Which is 8 dito, 9 dyan. Diba? So, Kuya Gado, okay. Nung nakita mo, di na i-post mo na yung video, wala ka pang kaalam-alam. Nakita mo ngayon, namatay itong si Sir Pawi Tantoco. Yes. Anong naramdaman mo nun? Binalikan mo ba yung video mo? O naghanap ka kaagad? Actually, yung Monday morning, medyo tumataas na yung views ko. Tapos may nagko-comment sa dyan na, uy, yung nasa kaliwa ni First Lady ang namatay. Ha? So, kagabi ko nga lang ni-review uli na, ito ba? I'm not sure kung ito yung namatay. So, hindi ka pa sure talaga, di ba? Walang. Ang sabi ko nga, maka 10,000 views lang to, masaya na ako eh. Ngayon, kilala ka na lang lahat. Guys, lahat tayo mag-subscribe kay Kuya Gado at supportahan natin ang channel niya. Siya ang makakatulong sa atin sa Amerika. Dahil kasi dito sa Pilipinas, totally zero kami. Zero kami when it comes to FL news. Pinopost kasi mga old pictures, ini-edit na lang. Yun nga eh. Diba?
Ngayon guys, okay, ang conclusion ko dito guys, ginawa ang ang tawag dito, pagdukot kay Tatay Digong just to cover up this scandal. Yun. May katotohanan ng sinasabi ni Madam Boljak, Madam Maharlika na nag-aalangan pa ang dalawang lalaki, si Romualdez at si Vangag. Pero sa kagustuhan na nga nitong ipit na si FL, kaya ang ginawa niya, gawin na ang extraction. Yun. So guys, ito, because of Kuya Gado, ako personal po, ako nagpapasalamat sa inyo dahil matagal na po kaming puyat. Ilang araw na, mula nung lahat kami nag-iiyakan tayo, alam natin yan, naiiyak na kaming lahat dahil sa kinahinatnan ni Tatay Digong, ni Madam Hanilet, ni Kitty. Si Kitty na walang kamuang-muwang kawawa. Yeah. Ginurgur talaga. Ikaw ang naging susi sa amin. Kung bakit naman kagabi sabi ko, patulog na ako talaga. Alam niyo ba nung nakita ko yung video mo na March 8, biglang parang nagliwanag yung mata kong gano'n at ay, teka, kailangan ko nang i-edit to agad-agad. Kaya sabi ko, maraming salamat sa iyo, Kuya Gado. Guys, magpasalamat tayo kay Kuya Gado. And Kuya Gado, sa tingin nyo ba, ikaw, ano ang conclusion mo sa pangyayari? Bakit ginawa ito pagtatakip kay FL tapos nilabas si Tatay Digong? Meron ka bang naiisip ngayon? Kung yung teorya na pananakip ito, pwede kasi bakit biglaan, 'di ba? Oo. Biglang pag kay tatay, 'di ba? Tsaka dito kasi when it comes to drugs overdose o whatever, kung ano yung pag meron ganun, pag minamatay at kung sino yung mga kasama, talagang i-hold yan. Pa-imbestigahan yan kasi minamatay. O lalo na daw na sa umpisa kasi, I don't know kung how true na overdose ang case. Mas lalong ma-hold yan, i-imbestigahan yan. Shout out kay Kuya Gerald at Bingkula, kay Ann Banso, na aking mga loyal na kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Small YouTuber lang po ako, hindi ako professional, hindi ako kumikita sa YouTube, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, i-enjoy niyo yung video. Hindi, ganito yan, Kuya Gado. Sa totoo lang, kami dito ngayon sa Pilipinas, struggle talaga ang panonood sa mainstream media. Kaya nga ako mismo, ni-impose ko talaga, i-unfollow nyo na yung mga mainstream media kasi puro kasinungalingan na lang ang binibigay. Ngayon, Kuya Gado, kahit nasabihin mo na maliit kang YouTuber o content creator, ikaw ay isa ng bayani sa amin dahil kung wala ka, hindi masasagot itong questions namin na to. Wala yan sa laki o sa liit ng subscriber mo. Ang importante na ipahayag mo, na i-relay mo yung message mo sa buong Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Alam ko, isa ka sa nagmamahal kay Tatay Digong, di po ba? Ayaw naman. Solid. Mula pa ng 2016, yung first election. Isa ako sa mga nagrarally rito para kay Tatay Digong. At isa rin ako sa nabudol dahil ilang t-shirt, ilang hoodie yung meron akong BBM. Binibili namin sa rito para isuot. Meron pa akong 3 t-shirt doon. Gugupitin ko yung BBM. Yung Sara lang ititira ko. Dilalabas ang dede ko. Okay lang. Okay lang. Opo, importante makasupport pa rin tayo. Bali kasi ngayon naka-live tayo sa Facebook, tsaka naka-live tayo sa YT. Hindi ko kasi nila-live usually yung mga ganito sa TikTok kasi sensitive sila eh. Masyado, madali ako mabandon eh. Lagi ako nababahin. So ngayon, ito, guys, kung gusto ninyong maliwanagan, ang dami na ding nagbabash dyan. Kayong mga nang babash, ito, nakasalalagay kay Kuya Gado yung kasagutan ng mga tanong namin na sinasabi nyo kami fake news. This one is not a fake news kasi live video ang ginawa niya. Live yung video niya, yung 2 minutes clip na yun, naka-live po iyon. Okay? So, imposible yung sinasabi nyo fake news. Ngayon, kung talagang sarado pa rin ang isip ninyo, wala kaming magagawa. Kami, nagmamahal kami sa ating bansa.
Tatay Digong is just, siya lang ang kinatawan, kumbaga, di ba? Pero ang pagmamahal niya sa Pilipinas, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, si Tatay Digong ang pinaglalaban niya tayong mga Pilipino. Tayo, hanggang saan ba natin siya kayang ipaglaban? So mabuhay ka, Kuya Gadoy USA. At sigurado yan, madaming mag-i-invite sa'yo ngayon na mag-i-interview. At napakataas ng viewers natin, almost 8,000. At ang dami-dami nating ang dami-dami nating tawag dito. Nagko-comment. Actually, before pa tayo mag-live, sabi ko meron akong pasabog. 9:15 hanggang sa hindi ako marunong mag-set up. Kaya, Sorry na. Pero at least naiparating natin sa kanilang lahat at alam ko sabog itong ating channel. Ayan. So gusto ko lang i-shoutout din ito yung alam nyo guys, sa totoo lang yung mga small content creator, i-follow nyo na. Lahat yan. Basta DDS supporter. Kasi sila, hindi nyo i-expect sila pa mas makakuha ng madaming ebidensya. Shoutout kay Dada TV Official and Achi, iyan, Sarah, ayan. Maraming salamat. And meron ka bang message, Kuya Gado? Batiin mo na lahat ng gusto mong batiin. yung mga kaibigan ko dyan, lalo na dyan nga sa Laguna, at yung mga kamag-anak ko, wala naman nanonood na kamag-anak ko sa YouTube eh. Anyway, marami nagtatanong, ano ba daw ako? Tignan nyo na lang yung profile picture ko dyan sa Facebook, kung ano yung ko. Nilagay ko yan nung nahuli yung hinuli na si Tatay Digong. I am not a Filipino for nothing. Laban, my song. Yeah. Maraming salamat sa iyo, Kuya Gado. At saka hindi, guys, alam niyo kung paano kami pinagtagpo. Nag-comment siya doon sa picture ko. Actually, sa YT, ang hirap mag-reach out eh. Kaya ngayon, alam ko po, hinanap niyo yung Facebook ko. Nag-comment siya doon sabi ko, luma na to, mga bulok naman kakoy nasa harapan. Oh, yes. Di ba? Yun eh. Meron kasi akong pinost na ganon. And then, ang sabi mo lang doon is, Hi, Kuya Gadoy USA here. Alam mo ba, parang lumaki yung ulo kong ganon. Oh my God! Ito yun. Tapos hanggang sa, hindi ka nagre-reply, sabi ko, baka tulog pero gigisingin kita. Calling, Kuya Gado. Sabi So, Kuya Gado, hindi ko natatanungin yung full name mo. Alam ko kailangan protektahan din natin si Kuya Gado. Pati yung alam natin na sa Amerika siya. Okay, yes, guys? And yun na nga, sa Philippines, ang sinusuportahan niya is Duterte pa rin po. So yun, ang dami friends request. Sorry ha, hindi ako tatanggap ng ha. Inaano ko yan. For security, oo. At Kuya Gado, gusto ko ipaalam sa iyo na itong March 28 na to, birthday ni Tatay Digong. And isa to sa malaking regalo para sa kanya. Sinasabi ko po sa inyo talaga na ito malaking bagay sa kanya to kasi lahat tayo nagulantang sa ginawa sa kanya. Laban talaga po. Maraming salamat, Kuya Gado. I'm not a Filipino for nothing. Mabuhay po kayo, Kuya Gado. Salamat sa mga salamat sa subscribers nyo, mga subscribers dyan. Oy, ulitin ko, mag-subscribe kayo kay Kuya Gado. USA, yan, naka na siya, naka-pin siya sa screen natin. Salamat. Okay, so for sure, Kuya Gado, madaming mag-invite pa sa'yo ng interview. Okay, maraming salamat. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Opo. Bye-bye sa inyo. Ingat.